So, this is the course class. So, sa course class, ang purpose niya is to be a representator of a single course taken by a student. So, ang public string course name, yung properties niya, get set, para siyang getters. Same lang doon sa grade, naka-double siya since ang grades natin ay integers. Tapos, public course, string course name, double, grade. So, ito yung class, parang nakaseparate siya yung method siya, method. Ito yung pang method niya. Course name equals to course name. Grades equals to grades. Tapos, si course, ang purpose naman niya is to initialize a course with the name and grade. Property of the class, it should be grade equals to grade. Course name, initialize a course with only the name, the grade will likely to be initialized to a default value like 0.0 automatically by C#. So, automatically na ginagawa ni C#. Ni-initialize na ng 0.0. So, methods. Modify grades. Dito, ito yung ginagamit natin pag nag-upgrade tayo update tayo ng grades. Na-modify natin siya, di ba? So, sa modify grade, double update updates the course grade. It also includes validation to ensure within its acceptable range 1.0 to 1.8. So, ito yung nag-validate itong if-else. Update grade if greater or equal 1.0. Kailangan greater or equal siya sa 1.0. And update grade if less than or equal 1.0. So, nag-limit siya dun sa 1.1 tsaka sa 5.0. So, grade equals to update grade. So, ito yon. Ito yon. Grade equals to update grade. Console.write line grade for course name. Yan. Tapos, updated to grade, which is, ayan, double course.grade equals get set. Kasi yun na, pag hindi niya naman na-satisfy ito, hindi siya within this range, ang i-initiate niya is yung else, which is console.write line. Invalid grade, you should input between 1.0 and 1.5. So, moving on, dito tayo sa student class. So, ang purpose ng student class, siya ang nagre-represent sa atin, mga students. So, public class student. So, ang properties niya ay name, ID, age, and yung list natin. List ng courses. So, after naman dito sa constructors tayo. Sa constructor niya is student, string name, int ID, int age. So, ini-initialize niya si student with their names, ID, and age, and importantly, creates a new empty list course to hold their courses. Ito yung nag-hold ng mga course na ini-input natin. Yan, siya yung list. Tapos, public list course, get course. Siya yung kumukuha ng course. Kinukuha niya to, siya yung kukuha, public list course, get course, by return courses. I-re-return niya siya dito. Magre-return yan dito. So, method niya, yun. So, moving on, student manager tayo. Uy, pindot natin. Student manager tayo. Yan. Saan si student manager? Ito ba yan? Yan. Pinapapaste kasi natin kanina sa notepad natin para may save na lang that text. So, using system, ito tayo sa may student manager na tayo. So, ang purpose of student manager is to manage the students' courses by adding, removing, updating, and calculating GPA. So, ang fields niya is yung field scan.
So, public student field scan sa loob ng public class student manager. So, public student manager, students yung parameter niya. This, that field scan equals to student. So, si field scan yung student. Tapos, public void. Ito yung nag-input. Siya nag-add ng grades, ay ng courses. Input. So, var, meron na course, equals to fieldscan.get courses. Yung nandoon sa may student, sa may course, that first or default course name equals to course name. If meron na course is null, console.write line, this course is already enrolled. So, si input.course, siya yung yun nga, sabi ko kanina, nag-add ng course sa student list of courses. It checks or duplicates course entries. So, yung student manager, student, siya lang naman yung nag-initialize ng student manager with a student object. So, public void, course removed, public void, course removed. So, public void, course removed tayo. So, siya yung nagre-remove ng course from the student courses. So, ginamit lang natin yung list dito. Wala naman siyang CRUD operation. Para may properties ng list kung nakita sa Google. Kasi copy-paste lang. var code fieldscan that get courses by first or default. If na course is null, ito yata yun eh. Fieldscan that get course that remove. Ito yun, remove. Tapos yung course. Yun yung ano doon. Tapos ito yung console.write line course. Yung course name na na-remove is removed. Tapos kapag wala naman siya nakita dun sa list ng courses, which is ito, pag wala siya nakita sa list ng courses at hindi niya na-satisfy ito ang i-initiate niya, which is yung course name not found. So, itong course name na ito naka-curly braces. Kahit ano yan, magiging kunyari math, Filipino, science, yung ano naman subject ang naka-input doon. So, sa update grades naman tayo. Update grades. Update sa grade for a specific course. So, gumagamit nga tayo ng course, di ba? Tayo ng list. So, may list tayo. Pwede natin piliin doon which course ang gusto nating i-update. So, yun lang din. Same lang naman ng mga if else sa ginawa ko dun sa mga kanina. Ito yung parameter niya, string course name double new grade. Kasi nga i-update natin yung grade. Kasi modify that grade, tinawag niya si modify that grade. Dito yata tayo si modify that grade, new grade. Dito yata yan. Hindi, sa course yan. Yan, tinawag niya to. Yan. Tapos, yun, else. Right line, the courses that exist. Ibig sabihin, wala siya. Dito naman, yung GPA calculations. Yung courses pa rin. Ito, variable nito. Ito yung variable. Courses equals to field scan that get courses to field scan. Yung ginamit niya, which is ito yun. Ayan siya yan. Tatawag niya. Tapos, dito tayo, update grid tapos yun. Dito tayo, get courses. Ayan, no, sa list, siya yung list students that get courses. Siya yung kinukuha niya yung nanggagaling na course, na grade nanggagaling dun sa list. Tapos, binibilang niya yan eh. Dito makikita sa, ayan, if courses that any na are not sessions found cannot be calculated. Pag walang courses, siyang nakita. So, ito yung calculation niya.
Double total grades equals to 0. So, nag-initiate na siya ng 0. As for each variable, course in courses. So, ayun yung nasa courses. So, by course lang ginamit niya. Parang pag gumawa ka ng object, pwedeng students, capital lang yung S by students equals yung students. Ganun. Course, the total grades, which is ito nga yun, plus equal course dot grade. Tapos, double GPA, which is variable din yan eh, equals total grades divided by course dot count. So, itong dot count na to, bibilangin niya kung ilang course yung nasa list mo. So, parang sabihin mo lang may 3 course, sabay, 0.3, 0.3, 0.3. Di 9 yun. Tapos di-divide niya by 3, di magiging 3.0 yung grade niya. Tapos, list my course, public void, list my course, var courses, fields ka dot get course. Tapos yan, if course.any, console.writeline, you have no courses enrolled, wala siya na enrolled na course. Else, you enrolled your courses for each var. So, hindi tayo sa main class, sa program. Program na ba to? Program na to. So, sa program, ang purpose siya yung nagko-contain ng mga methods, the entry points of the program. So, ito naman, kinukuha na, ito yung purpose nito, mga to. Yan. Siya yung kumukuha ng name, student ID. Ito parang inaano niya yan eh, kailangan integer lang. Hindi siya pwede mag-string. Tapos, ito yung age, same lang dito. Tapos, kailangan 17 ka. Nakaano yan, pwede mong baguhan, pwedeng 57, 17, 10, or whatsoever. Pero saan 17, trip ko lang 17 kasi wala naman nakikitang 16 na college. So, invalid age, you are not a college student. Kasi students equals to new student, name, ID, age. Ito yan, yung mga yun. Ayun name, ID, age, ID. Sila yon. Ito yan. Tapos student manager equals to manage. Ito yung galing yun dito, student manager. Tapos naging manage siya, ginawan kasi natin siya ng object. New student managers, studs. Naglagay tayo ng parameter dito, which is itong student. Initiate natin si students kay student manager object. Yan. Tapos yan, console.writeline, welcome. Tatawagin niya lang kung ano man lang yung in-input mo doon sa mga yan. Dito niya i-store yun. So, ginamit naman natin dito is yung while true loop. So, maglo-loop lang siya ng maglo-loop hanggat hindi natin pinipindot or ini-enter si number 6. Number 6 which is yung hanapin natin yung number 6. Ayan. Ito. Hanggat hindi natin i-input din si 6, siya mag-exit ng program since ang nakalagay sa default sa 6 is yun, return siya, hindi siya break. I-return niya na dun sa stop na siya pagka-top check print to return. I-return na siya. Tapos ito, mga break, wala lang, yung mga lang yan, switch cases. Pag pinili mo is 1, mapupunta ka dun sa add new course na method which is yung manage that input course yung tawag niya. Course name. Manage that course remove. Tapos string update. Siya nag-update. Tapos dito yan, tatawagin niya na parang if else siya kung anong string. Tapos yan, update.grade. Ang tawagin niya. Lahat yan ng mga yan is nanggagaling yan dito. Ayan yung mga yan, GPA calculation, update grades, input course, tapos meron pa yan dito. Yan dito. So, try natin siya i-run.
Yan, not yung for yung student ID natin is 000122. Enter. Enter your age 22. Enter. So, ayun na nga. Welcome Mr. and Mrs. Sean Matthew Gregorio. Or yan na. Or Mrs. Gift Sean Matthew Gregorio. ID number ko is yung 122 with an age of 22. So, first, add muna tayo ng course. Let's say, web dev. Tapos, enter. Course web dev. Tapos, makikita natin yan dito sa check your course. 5. Check your course sa web dev. Nandun na siya. Napasok ko siya sa list. So, add ulit tayo isang course. Database. Tapos, add course ulit tayo. Math. Ewan muna. Math. 1. Science. So, check natin yung grade, yung courses natin. So, 5. Ayun sila, si web dev, si database, math, and science. So, try natin mag-remove remove lang si database. Number 2. Database. Enter. Ayan o. Course database remove. So, check ulit natin kung nandun pa ba si database. Ayan, wala na si database sa list. So, update tayo ng grade. Update your grade 3. Ano namin si web dev. Web dev. Lagay tayo sa kanya ng grade sa 2.5. Yan, tapos makikita natin siya dito. 2.5 na. So, update ulit natin yung grades ng iba. Update grade. So, magiging math. 1.75. Tapos, 3. Science. Enter grade. Ano ba? 2.75. Then, for science. And, check natin kung nakapasok sila lahat ng 5. Yan, may grades sila. So, calculate na tayo. Sa 4, calculate ba yung 4? Tama, 4. Calculate. Yan, ang GPA ko sa lahat is 2.33. The GPA for this course, Sean Matthew Gregorio. Tapos, exit na lang tayo. Exit. Tama na ba ang gawa natin lahat? Pag-remove na rin tayo. So, 6 exit. Dito lang titigil yung loop ng program. Exit. Yan. Stop na yung loop niya. Yan. Thank you po, sir. Ayan lang po.